Magandang umaga, Pilipinas. Ito po ang Panahon TV. Mahigit isang linggo na ngang nakakaranas ng pag-ulan ang ilang bahagi ng bansa. At ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 15 insidente yung naitala kaugnay nito. Kabilang sa mga ito yung pag-apaw ng spillway, pagbaha, pagguho ng lupa, tulay at dike dito sa Luzon. Umabot naman sa 14,163 na mga pamilya o mahigit 60,000 katao yung naapektuhan sa Luzon at sa Visayas. 5 naman yung napaulat ng patay, 3 ang sugatan at 1 ang nawawala. Kabilang sa mga nasawi ang 2 menor de edad na natabunan ng gumuhong pader sa Maynila nitong nakalipas na linggo. 38 bahay naman yung nasira. Yan po ay sa Bataan at sa Iloilo. At hindi na rin madaanan sa ngayon itong bahagi ng mga sumusunod na lugar. Kabilang po dyan itong Calaca, Batangas dahil na rin doon sa madulas na daan. At dahil nga sa masungit na lagay ng karagatan, umabot na sa 85 pasahero ang stranded sa mga pantalan batayan sa talaan ng Philippine Coast Guard. At kasabay nga ng patuloy na pag-iral ng habagat, patuloy rin nating babantayan ang ating mga nabanggit na numero. Kaya naman tutok lang dito sa Panahon TV at Telebisyon ng Bayan para sa mga updates. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV matapos ng isang paalala. Life is a journey. Each morning is a step closer to our goals. Every day, we discover new things, new meanings, new heights. As we move constantly in life, we need to feel at home. That is why we surround ourselves with things that give us reasons to enjoy and cherish life to the fullest. The Luxent Hotel. Isang bagyo ang ating patuloy na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Alas 2 kaninang umaga huli pong namataan, itong severe tropical storm Shantu. Yan po ay sa layong 2,400 kilometers east-northeast ng dulong Hilagang Luzon. Ayon sa Pag-asa, hindi naman ito papasok sa ating boundary. Pero ang mangyayari, maaari itong palakasin yung habagat na ngayon nga ay dominante. Dito sa may Luzon, umaabot yan sa may Western Visayas. Sa mga susunod na oras, kasabay ng pag-iral nito, inaasahan natin yung mga monsoon rains o malalakas na pag-ulan dito sa atin sa Metro Manila. Gayon din dito sa may Ilocos Region, Cordillera, probinsya nitong Bataan, Zambales hanggang dito sa may Cavite, Batangas at sa may Mindoro. Occasional rains naman yung mararanasan dito sa may Western Visayas. Gayon din sa may natitirang bahagi nitong Central Luzon, mga probinsya nitong Rizal, pati na rin dito sa may Laguna, Quezon, umaabot po yan hanggang dito sa may Palawan. May hinahagang sa katamtamang mga pag-ulan naman yung dapat pa ring paghandaan dito sa may natitirang bahagi ng Luzon at sa Visayas, habang sa Mindanao naman inaasahan natin yung pagkakaroon ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan at may tsansa pa rin noong mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. So kung mapapansin natin, malaking bahagi pa rin itong ating bansa yung makakaranas ng mga pag-ulan, kaya naman huwag kalilimutan maging handa anuman ang magiging lagay ng ating panahon. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Abangan ang susunod na update ni Juliet Carangyan mamayang alas 10 ng umaga. Ako po ang inyong nakasama, Desiree Jonio. Magandang umaga po sa inyong lahat.